Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video nito is mula kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat, ang lakas ng ulat. Pinatawag na ang ICC, PBBM ginulat VP Sara, binasahan na ng ICC, kulong na hatol kakapasok lang. So yan yung panonoodin natin ngayon, men. So Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, na pamagat ng video ito, pinatawag na ang ICC, PBBM ginulat VP Sara, binasahan na ng ICC, kulong na hatol kakapasok lang. So Boss Balita TV, Malacanang Palace, Pilipinas. Like, comment, share, subscribe. Start. Grabe, President BBM inutusan na. Nagulat si Vice President Sara Duterte, pinatawag na ang ICC. Nako. Ayon sa nakalap nating impormasyon, babalik na ang Pilipinas sa ICC, babasahan na si Duterte at VP Sara. Natakot makikipagtulungan na tayo sa ICC, kulong ang hatol, bigyan dapat ang mga witness ng hustisya. Grabe, si PBBM inutusan na. Nagulat si Vice President Sara Duterte, pinatawag na ang ICC. Nako. Tara panoorin natin. Sinabi po ni Secretary Boying Remulla ng Department of Justice na nakikipagtulungan ang kanyang kagawaran sa ICC para protektahan ng mga witnesses sa kasong crimes against humanity ni Pangulong Duterte. Unang tanong po, ito ba may basbas ng Pangulo at ito na ba ang posisyon ng bansa na makikipagtulungan na tayo sa ICC? Okay lang naman. Okay lang naman na makipagtulungan tayo sa ICC para ano. Kasi supposed to be member naman sana talaga tayo dyan. It's just, wala. Winidraw nga yung membership natin kasi may ginagawa silang ano dito. 'Di ba? Na yung mga kababayan natin, 'di ba? Gaganyanin. 'Di ba? Pero kung tutuusin lang malaking tulong ng ICC. Kita nyo naman kung paano nakuha natin si Alice Go, 'di ba? Sa ating pagkakadinig ay tutulungan ng DOJ ang mga witnesses para makapag-testify, para mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. But this is upon the request of the ICC. Still, ang tutulungan po natin ay ang kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng hustisya. At yan din naman po ang sinasabi ng Commission on Human Rights at ating kausap. Ito po ang kanilang mensahe. The CHR, as constitutionally mandated, has always made its services readily available to the extent possible to all victims, regardless of circumstances and status, in its pursuit of justice and accountability for alleged violations of human rights. Tama naman, mga kababayan din naman natin yung biktima. So bakit hindi pa natin ibigay sa kanila yung munting kahilingan nila, 'di ba? Para sa mga mahal nila sa buhay na nawala dahil sa local or abroad with assistance of relevant government agencies if necessary. At ayon din naman po sa DOJ, kahit sino pang witnesses, kung ito po ay witnesses ng mga biktima, mapa-ICC man po ito o sa ibang mga pagkakataon, tutulungan pa rin po nila. Going back to diba? the original question, may basbas po ito ng Pangulo. Yun po ay, yun din naman po ang gusto ng Pangulo, mabigyan ng hustisya ang dapat mabigyan ng hustisya. One final point, isn't this a departure from the previous statements of the President that we will not cooperate with the ICC in any way, shape, or form? Because at least from how it looks, it's definitely... Marunong din talaga tong GMA, ano? So, men, parati pa rin lang kinokonekta talaga yan doon sa hindi makikipag-cooperate. Well, men, for me, siguro nung time na yon na hindi makikipag-cooperate yung ICC kasi nga sobrang dikit pa nila ng mga Duterte, di ba? Pero iba na kasi yung nangyari ngayon eh. Siyempre, kailangang tanggalin talaga yung mga sagabal sa di ba? Sa administrasyon. Like, okay lang sana kung sagabal na yung mga pinaggagawa nila na mga statement is yung, karapatan talaga nila. Hindi eh. Yung mga binabato nila, mga intriga, yung mga walang katotohanan, di ba? Kung ano-ano na lang yung pinagsasabi. Tapos alam naman natin na yung mga supporter nila, sobrang bilis lang ding maniwala. Kaya nga para sa akin, kung ako yung tatanungin, parang mas preferred ko din talaga na nandun sa dahig si FPRD. Kasi kung dito lang yan sa Pilipinas, wala. Parang i-incubate lang yan dun sa sa kulungan. Tapos kapag nanalo ulit yung Duterte as a president, malamang palalayain din yan. Ibang usapan kasi dun sa ICC, pang matagalan talaga yun. Hanggat hindi ka talaga napapatunayang walang sala ka, hindi ka talaga palalayain o hindi ka talaga makakauwi. Diba? So mas preferred dun kasi sobrang solid, 'di ba? Kumbaga parang no bias kasi
Ano ba namang paki ng mga judges dun, di ba? Ganun lang naman. Parang naka-base lang din sa evidence. So, yung tanong ni Sir na taliwas ba? Siguro, things change. Di ba? Marami naman talagang nagbabago. Di ba? Yan lang naman. Cooperation in a way, shape, or form. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC, but the primary intention of the government is to help the victims and the witnesses of the victims to get the justice they need. So hindi pa rin po tayo nakikipagtulungan sa ICC. Yes, directly hindi po. Salamat po. Again, reminder, one Sorry, follow-up apologies. question. Thank you. Next question. Follow-up question. Okay na yon, pa-birthday lang. Sige po ma'am, birthday po ninyo. Follow-up question, Mase Halili, TV5. Happy birthday, Yusek. Thank you. Yusek, follow-up lang. Pero napapag-usapan po ba o may nabanggit po ba si Presidente about dun sa muling pagsaba ng Pilipinas sa Rome Statute? Kino-consider na po ba yan ngayon? Or at least nasasama ba sa discussion? Wala po. Sa ngayon, wala po talaga. Kapag ka po siguro nakabigyan kami ng pagkakataon ng Pangulo na mabanggit ko to ng mas malaliman, tignan natin kung ano yung kanyang magiging reaction. As of now, it's a foreign policy. Wala pa po talaga. Okay, okay. Thank you, Mase. Follow-up question, Eden Santos, Net25. Maligayang kaarawan po, Yusek. Thank you. Maligayang bulol. Maligayang kaarawan mula sa pinakapaboritong tagapagtanong. So, parang hindi na, parang natatabunan na si Eden ngayon. Po ni Attorney Conti, they'd rather be protected by the ICC, referring to the witnesses po rather than the Philippine government. Parang nawawala po yung tiwala nila sa Philippine government dun sa kanyang statement. Siguro po sa kanyang, mahirap po magsalita kung anong po ang kanya nasa damdamin at nasa kanyang isipan. Siguro I'd rather not comment to the reaction of Attorney Conti. Tama naman. Thank you, Eden. Next Tama naman. Hindi naman talaga siya totally, ano nga ulit yung sinabi? Siguro po sa kanyang, Ulitin natin mahirap pati, po magsalita. To the witnesses po rather than the Philippine government. Parang nawawala po yung tiwala nila sa Philippine government by the ICC, referring to the witnesses po rather than the Philippine government. Parang nawawala po yung tiwala nila sa Philippine government dun sa kanyang statement. Siguro po sa kanyang, mahirap po magsalita kung anong po ang kanya nasa damdamin at nasa kanyang isipan. Siguro I'd rather not comment to the reaction of Attorney Conti. Well, sobrang laki naman din ng government par. Like, sobrang laking sangay naman din talaga niyan. Di ba? Isipin nyo, President, government employee, Vice President, government employee, di ba? So, kailangan nating mamili. So, di mo rin talaga masisisi si Attorney Conti kung para sa kanya, di ba, yung witness niya. Mahirap din kasi pagkatiwala. Alam naman natin na dito sa bansa natin, kapag may ganyan ka, maraming posible. Di ba? So, di mo rin talaga maiano sa kanya yon. So, sa kanya na yon. Thank you, Eden. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Bilyonaryo. Grabe yung Happy bilyonaryo. birthday po. Thank you. There's a circulating document in the Senate alleging that there's billions of pork barrel in the 2025 national budget. SB Cheese neither confirmed nor denied this. And for example, Bulacan has 12 billion pesos and Sorsogon has 9 billion. Ano po ang masasabi ng para sa usapin ng pork barrel na ito? Wala pong nakakarating sa amin na ganyang balita. Ngayon ko, on my part, ngayon ko lang din po nadinig ang ganyang sinasabi yung papel na nagsisirculate. Yes. Wala pong nakakarating sa atin. At hindi po ito nagiging issue sa palasyo. So, sorry, we deny that. Thank you po. Thank you, Ivy. Next question, Eden Santos, Net25. Yusek, tanong ko lang po, bakit po kaya hindi natuloy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa pagsalubong sa mga OFW from Israel nung Tuesday po? Di ba meron siyang schedule morning pero na-cancel dahil na-delayed yung flight. Dumating po ng gabi yung yung first batch ng OFWs from Israel pero hindi na po nagpunta ang Pangulo. Meron po bang mas mahalagang appointment or activity ang Pangulo that time kaya hindi po siya nakasalubong? Anong oras po ba dumating? Gabi na po. So, most probably, hindi po kasi yan yung naka-schedule sa Pangulo. At kapag ka po kasi ganito, nadidelay po yung flight, hindi po natin kabisado kung ano ang oras na dating. So, hindi naman po intensyon, kasi 11 o'clock mukhang baka po ang Pangulo na yan ay nagpapahinga at naabisuhan na lang po siya. Siguro marahil ay the following day na po. So, hindi po Mga natin alam. 7-something Hindi, po, hindi po kasi natin alam ang tunay na sitwasyon, kaya mahirap po tayong magbigay ng anumang judgment na kung may mahalaga bang ginagawa ang Pangulo para hindi masalubong ang ating mga kababayan na nagmula sa Israel. Tama naman. Kasi one man lang naman yan, di ba? So, maraming ginagawa yung Pangulo, hindi naman gaya nung isa, di ba, na pumupunta lang dun sa Thank you. Maraming salamat, Eden. Next question, si Eden pala yun. Iba din kasi talaga yung mga tanongan ito ni Eden. Panggisahan din talaga. Pwede niya naman sabihin na
Ma'am, ano ba yung ano ng Pangulo na nakauwi na yung mga OFW mula Israel? Pwede naman ganun lang. Di ba? Ano ba yung say ng Pangulo doon? Di ba? Hindi yung, bakit ba may mas busy, mas may importante pa ba siya na pupuntahan kaysa doon? Like, what the heck? Di ba? May intriga din tong si Eden. Akala ko kasi wala na siya, natabunan na eh. Meron pa din pala. Iba din. Thank Yusek, you. the other day po, sinigot ni Vice President Sara yung pagkakatag sa kanya as pro-China, stating that she is not for any country at all. Sabi niya, we need to maintain and level up our relations with all countries. Ala. China. Reaction po dito ng... Di ba? Ganyan naman talaga yung mga sagutan ng mga pro-China eh. Di ba? Kahit anong baliko nyo yan, nyo dyan par. Wala talaga. Pro-China pa rin talaga kayo. Di ba? Biruin nyo. Sa FPRD, bago nahuli from The Hague, pumunta pa ng China eh. Hong Kong. Di ba? Kahit anong deny nyo dyan, wala na. Sobrang huli nyo na. Di ba? Di nyo na mawawala yan sa isip ng taong bayan. Naputulan na nga ng daliri. Wala nga kayong sinabi. Di ba? Pinoy yun. Di ba? Yung, yung tawag dyan, yung kadete na nanghingi ng relo, sobrang galit na galit ka nga dun sa Pangulo eh. Kasi hindi daw binigay yung relo. Saan ka ba dapat mas magalit? Dun sa kadete na hindi binigyan ng relo ng presidente? O dun sa kababayan natin na naputulan ng daliri? Dahil sa pang-ano ng ibang bansa. Diba? Tapos sasabihin mo, hindi ka pro-China. Nagtangtok. Wala kang ang comment dun eh. Kahit na nag-ano ka man lang na, your bravery. Wala. Hindi mo rin talaga binanatan. Pro-China eh. Ang Pangulo po taas noo at ipinagmamalaki na siya ay pro-Philippines. Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory. Ang tunay na Pilipino umaawit ng lupang hinirang na may dangan. Sinasambit ang mga katagang ang mamatay ng dahil sayo. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Ano kaya ang kanilang amoy? Hala. Yun lang po. Umamin ba? Harap-harapan din Maraming kasi sila salamat, eh. Alvin Baltasar. Next question, Harley Valbuena, PTB4. Ang lame ng excuses, 'di ba? Na mas gusto yung relationship sa lahat ng bansa. Like kahit na binabangga ka na, ginigit-git ka na, magandang relasyon pa rin. Anak ng toko. Siyempre, need mo rin na palagan paminsan-minsan. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, 'di ba? Yung kadete nga na hindi lang binigyan ng relo ng presidente. Gayong double meaning naman yon. Mr. President, can I have your watch? 'Di ba? So double meaning yon, yung titignan siya, watch whatsoever. Niliteral niya yon, na hindi binigyan, parang naawa ba siya, or I think ito yung time na sinabi niya na parang pupugutan ng ulo ba yon, something like that. Correct me if I'm wrong. 'Di ba? Basta sometime siya medyo nanggigigil siya doon eh, 'di ba? So, parang doon na lang eh, kung ikukumpara mo yun over doon sa kababayan natin, yung Coast Guard natin or yung Navy na naputulan ng daliri. 'Di ba? Can you imagine that? Sobrang layo ng reaction ni VP Sara. 'Di ba? Kung talagang maka-Pilipino talaga siya at hindi siya makaibang bansa. 'Di ba? Kasi doon pa lang talaga sa naputulan ng daliri. Dapat supposed to be, nanggigil na siya doon eh. Kahit salita na lang, di ba? Manggigil ka sa salita, bahala ka dyan. Ma-appreciate namin yan. Kaso wala. Happy birthday, Yusek Dear. Thank you. Ma'am, your reaction lang po on VP Sara's statement saying na makaluma daw po ang PNP because of focusing on police visibility in streets rather than using modern technology such as drones, CCTVs, among others. Anak ng titing. Kini-question yung police visibility. Actually, nagulat nga ako eh kasi kahit saan kanto ako pupunta, may mga nakikita ako mga patrol car. Like goods naman din na yun, men, kasi I think madami naman din na talaga tayo mga police, di ba? Na nasa presinto lang sila nagsisiksikan. Mas maganda na rin yung nandun din sila sa labas, nagro-roving. So ngayon, kung gusto mo makamoderno, drone or whatsoever, siguro dadating tayo sa time na yan. Diba? Pero hindi pa sa ngayon kasi gastos na naman yan. Paano kung gawin na naman yan ng Pangulo? Sasabihin nyo na naman, gastos na naman.
Mag-aaksaya na naman ng pera. May pa-drone-drone pa. Pwede naman yung pulis. Mag-rubing lang. Anak ng toko. May intriga lang talaga to si VP pare. Actually, nadinig nga po natin yan at kinuha ko na rin po talaga ang reaksyon ni PNP chief natin, si General Torre, at ito po ang kanyang mensahe kaya sa ating Vice Presidente. We appreciate the Vice President's insight on how we, the PNP, should do our policing so we can be there whenever we are needed by the community. First, we have already incorporated technologies such as drones and CCTVs in our operations. This had enabled us to build a strong foundation for our quick response. Second, the Vice President is welcome to come and visit us. And we are more than happy to show her how important the deployment of our policemen in key areas in our quick response team. Lastly, we respect everyone's opinion on how the PNP should do their job. Of course, we are willing to listen to the opinions which are credible and make sense. So, ayon dito sa ating PNP chief, makinig po tayo ng opinion sa mga taong may sense. With no more questions, Saan ka ba dyan? Vice President. Siya mismo yung bumabanat sa PNP natin na makaluma. Nang teteng, kala mo naman talaga, di ba? May ginawa din siyang paraan. Pero para sa akin, walang problema doon. Di ba? Kasi yun naman din talaga yung gagawin or ginagawa ng police. So, mas preferred ko pa nga yun, di ba? Yung police visibility. Para anytime ready na sila. Di ba? Tsaka yung mga kawatan, medyo maging hesitant din sila. Biruin nyo, kawatan, tumakbo. Sigaw lang, magnanakaw. Wala na, may pulis na nakabang. Kaya yung mga drone-drone na yan, tapos babanatan nyo na naman. Gasto na naman yung gobyerno. May way na naman para makurap. Diba? May masabi declare. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, happy birthday. Thank you. Oo. Kuha lang po ako ng reaction from Malacanang. Nadismaya kasi po ang ilang mga transport group dahil sa di natuloy na fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno. Ayon sa grupong Manibela, ramdam ng mga drivers and operators ang second tranche ng fuel price hike na nakatakda this week. So ano pong mga remedyo siguro pwedeng gawin dito, Yusek? Alam naman natin na ang Pangulo, kapakanan din ng mga PUV drivers, ng operators, ng mga transport groups, ang isa sa mga inuuna niya. Minsan po nga ay nagpasalamat din po ang ilang transport groups dahil nakikinig ang Pangulo sa kanilang mga panawagan tulad sa pag-increase ng private cars insurance at ang pag-intindi sa sitwasyon ngayon ng PUV modernization program. Yan po ay kanilang ikinatuwa sa mabilis na pag-aksyon ng ating Pangulo at ng gobyerno at ng Secretary Vince Dizon. May mga pagkakataon po siguro na ganitong klaseng sitwasyon ay hindi po agad makakapag-decide ang Pangulo dahil depende po ito sa nagiging sitwasyon sa kasalukuyan. Pero patuloy pong nagmamonitor. May giyera pa. Di ba? May balita na nga yan, di ba, na kapag may war talaga, tumataas din talaga yung presyo ng gasolina, crudo. Ang pamahalaan kung ano ba nangyayari sa issue sa Israel at Iran. Sa kasalukuyan po kasi ay kung di po tayo nagkakamali, umaabot lamang po sa 65 to 68 US dollars per barrel ang presyo ng crudo. World market. Global market price. So, hindi po agad ito matitrigger. Pero tandaan po natin kung anong po ang maitutulong sa kakayanan at naaayon sa batas natin at sa rules, hindi naman po ito ipagkakait ng pamahalaan. Apo. Maraming salamat. And next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Pahabol. Tuesday New, DCWB. Happy birthday, ma'am. Thank you. May mga nakita po kami sa social media about some reorganization sa PCO. Mayroon po bang latest directive sa Presidente para sa mga bagong tinanggap na courtesy resignations? For example, yung kay Secretary J. Ruiz na di umano, mayroon na raw pong ipapalit sa kanya. How true is this, ma'am? Wala pa pong nakakarating sa akin. Secretary J. remains Grabe yung mga intel nila mga information nila. Advance sila masyado eh. Sana ulit. the acting secretary of PCO. So, kung may mga ugong-ugong, wala pong nakakarating sa amin. Kaninang umaga ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng So, yun, I think hanggang dito na lang muna tayo para so tapusin nyo lang yung video to sa original video link in the description box below. So, again, ang video yun is mula kay Boss Balita TV. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, panoorin si don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, par. Iba yun. Yung sa naman, sa mga FW from Israel na nakauwi na, magandang,
thank God yun. Thank God kasi nakauwi na sila ng ligtas. Kasi di rin madali yung yung sitwasyon doon. Like, grabe. Isipin mo na lang, anytime, pwede talagang mas lumawak pa yung bangayan nila dyan. Di ba? Pero at least na nakauwi sila. About naman doon sa, excuse me, banat doon ni Eden from Net25. Grabe yun. Din talaga, parang gusto niya talaga every time may intriga, no. So para sa akin naman, wala naman talaga nakitang problema doon. Well, nakadepende yun kung ano yung gusto mo, like, kapag ka uuwi ka ba, gusto mo ba na makaharap agad yung Pangulo or makita agad yung pamilya mo? Diba? Parang ganyan lang yan eh. Pwede naman silang magpaabot ng pasasalamat. Tapos, yan nga, parang kine-question pa dito ni Eden, diba, na kesyo ganyan. Bakit hindi nakapunta? May mas importante pa ba? Kadepende naman yan pare. Wala namang basihan yan kung mas may importante ba or wala. Situational kasi yan eh. Hindi mo pwedeng para lang mabahiran, di ba, yung presidente na hindi dapat pagmukhain talaga natin yung presidente na parang binabaliwala niya itong mga OFW na to. Napauwi na nga, di ba? Well, wala naman akong problema doon. Ang nakakainis lang kasi yung way na parang kailangan mo talagang bahidan ba or gumagawa ka talaga ng paraan para mabahiran yung presidente. Like, iba yun. Ibang way of, ibang way of, from Eden. Iba din. Iba tong taga Net25 na to. So, kayo na masasabi nyo dun kay Eden. Comment down below. So, about naman dun sa, sa gasolina or whatsoever. Yan nga, parang natitrigger din nga yung market, diba? Kasi syempre, alam nyo naman na umaangkat lang din naman tayo. And then, yung ibang din kasi, sinasamantala din yan. Kaya nga sabi nila, diba, na war is business din daw talaga. 'Di ba? Kaya yung iba nagkakaroon ng war para may business. So, sa atin na lang talaga dito, magdasal tayo na hindi lumala pa at mangibabaw yung tawag diyan. Mangibabaw yung peace. 'Di ba? Kasi di biro yung war, pwedeng ma-trigger 'yun. About naman doon sa sa pagtulong sa ICC nung binanat din ng Channel 7, Jamie ata yun siya, yung lalaki. Iba din yung karakas niya para. 'Di ba? Na din. Pero I think okay lang din naman yung mga question nila. Minsan lang parang nile-level up lang din nila. Siguro part din yan ng trabaho nila, pero minsan kasi parang nakakaaning lang din. Parang mas gusto din nila ng intriga. Yung simpleng bagay lang, ini-intriga pa. Parang ganun ba? Di ba? Kakainis. So, anyways, kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. Sa akin, Boss Palita TV, Pilipino IC. Like, comment, share, subscribe. Pilipino IC. Zell.